Lumipas ang ilang taon at nagbunga rin ang pagsasama ni Sunny at Minda. Sa kabila ng paminsan-minsang paglitaw ng mga palatandaan ng kanyang sakit, tila hindi pa rin nababagabag ang mag-asawa. Palibhasay, hindi pamilyar sa kanila ang sakit na Alzheimer's. Kaya walang kamalay-malay si Minda sa epekto ng sakit na ito sa kanyang gunita. Pero isang pangyayari ang tuluyang magpapabago sa pamilya ni Minda. Nay! Patulong ho ako dito. Oh, ay, diyan ka na pala. Ay, daming tao sa palengke. Ang hirap pong maghanap ng sasakyan. Si Mavi. Oh, bakit? Wala ho ba sa kwarto niya si Mavi? Eh, kasama mo eh. Ay, naiwan ko yung anak ko sa palengke. Diyos ko naman, Minda. Hindi mo natandaan na kasama mo yung anak mo sa palengke? Eh, umiiyak nga kanina kaya may sinama eh. Ayaw magpaiwan eh. Hindi ko nga alam kung paano ko naiwan sa palengke yung bata eh. Sandali na yan, hanapin ko. Ano babae ka? Dalian mo! Diyos ko, baka kung ano mangyari sa apo ko ah. Bilisan mo! Pasensya ka na, anak. Sorry, ha. Pasensya ka na kay Mami. Hindi ko sinasadya. Sorry talaga na. Nakaabot pa nga ng San Isidro yun eh. Buti lang may pulis na nakakita sa kanya. Sabi mo, bibigyan ka lang. Tapos hindi kita nakita. Saan ka nagpunta? Pasensya na, anak, ha. Hindi na ulitin ni Mami. Hindi ko na ulitin. Mavi! Sunny, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Pati ba naman sa sarili kong anak nakalimutan ko? Sunny, natatakot ako. Tulungan mo ako. Dahil sa pangyayaring iyon, napilitan si Minda na magpatingin sa doktor. Sumailalim siya sa iba't ibang test upang matukoy ang kanyang karamdaman. Well, let me explain to you the results of the scan. Utak ito ng isang tao na walang Alzheimer's. At ito naman, utak ito ng tao na mayroong Alzheimer's. Kung makikita nyo dito, maraming gaps. Merong black at merong gray areas. Supposedly kasi, itong black areas na to, nandyan itong brain tissue na gray natin. Pero since na nag-atrophy o lumiliit, nagde-degenerate ang ating utak, lumalaki yung gap. At habang lumalala yan, mas lalong dumarami ang gaps sa ating utak. Usually, at the age of 65 and above, ang mga taong naapektuhan ng Alzheimer's disease. Pero meron din tayong tinatawag na early onset Alzheimer's, kung saan ang mga pasyente, 65 years old and below. Doc, paano siya nagkaroon ng ganyan? Maaring genetic eh. Namana sa pamilya, maaari ring isa sa immediate relative nyo or mo nagkaroon ng Alzheimer's noon. Pero siguro hindi niya alam na Alzheimer's yon. Normally kasi ina-associate natin yung mga simptomas ng sakit sa pagiging ulyanin, makakalimutin. Normally, akala natin yun ang normal na proseso ng pagtanda, pero hindi normal ang pagiging ulyanin. Akala lang natin yun. Doc, makukuha ba sa gamot? Unfortunately, Alzheimer's disease is a degenerative disease. Ibig sabihin yan, habang tumatanda, habang tumatagal, lalong lumalala. Hanggang ngayon kasi wala pang linaw kung bakit ito nangyayari at wala pa rin gamot.
na nadidiskubre para maalis ito. Mula sa mga simpleng bagay na makakalimutan niya, maaaring lumala pa ito. Pwedeng makalimutan niya kung nasaan ang kwarto niya, kung nasaan ang toilet niya, o kung saan siya nakatira, at kung ano ang pangalan ng kasama niya sa bahay. At habang tumatagal ang sakit, lalong nababawasan ang alaala niya. Maaaring hindi na niya maalala na mag-asawa kayo, na meron kayong anak, pero kailangan unawain niyo siya. Wala siyang kontrol sa mga maaaring nangyari.